Mga bossing, maraming salamat po sa mga nag-order sa akin ng Giant Napier. Maraming salamat po sa inyong tiwala sa akin. Legit po tayo at ito na po ang inyong order mga bossing. Ready to ship na. Ika-cut out ko na lang po itong mga dahon nito. Tingnan nyo po kung gaano talaga kapaldo ito. Talbos oh. Ayan. Panoorin nyo po. Mga bossing, sipag at syaga lang ang puhunan, double time. Kung si Kuya Kim, ang buhay ay wither-wither lang. Pero ako mga bossing, ang panahon ay wither-wither lang. Dito sa atin sa Pinas, minsan tag-ulan, minsan tag-init. In the rainy season, it's time to plant. In summer season, kailangan po natin mag-clearing para po pagdating ng tag-ulan, mayroon po tayong mataniman. Pero ako naman po mga bossing, kahit tag-init, nagtatanim po ako, yun lang, dinidiligan. Ito na po pala yung mga Giant Napier na na-survive ko nitong nakaraang tag-init mga bossing. Ang bilis lumaki, ang bilis ng progress nung nakatikim ng ilang beses na ulan. Parang kailan lang, hirap na hirap ako sa pagdidilig sa kanila kahit gabi. Nag-overtime po ako mga bossing para lang po mabuhay sila. At ito na po ang resulta. Nagbunga ng aking mga pinaghihirapan. Doble po ang tama nito mga bossing. Ang mga dahon at talbos, ipapakain ko sa aking mga alagang kalabaw. Ang mga tangkay naman po, isiship ko papuntang Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po yung patunay mga bossing na hindi lang tayo nagsasalita, makikita sa gawa. At ang purpose po kung bakit ako nagtatanim ng mga damong ito. Noong nagtatanim po ako nito mga bossing, walang may mga nanonood. Hindi pa po kasi nakita yung importansya kung ano yung pakinabang. Alam niyo po ba mga bossing, nung nagtatanim po ako nito, kunti lang yung mga viewers ko, may buzzer pa. Ang sabi, halatang for the content lang yung ginagawa mo. At ano naman ngayon ang pakinabang sa mga damong yan? Papahirapan ka lang yan dahil magiging salot yan dyan sa inyo. Ito lang po yung masasabi ko mga bossing, hindi pa naman po ako nababaliw. Pero yung intention at determination ko mga bossing, diretso. Pinabayaan ko lang po sila mga bossing at hindi po ako nagpapaapikto. Dahil alam kong pagdating ng panahon, ako lang din po ang makikinabang. Kung sakaling nakinig ako sa mga negatibong komento na yon, ay walang nangyayari sa akin ngayon mga bossing. Mensahe ko po sa mga kapwa content creator, kung may mga nagdi-discriminate po sa inyo mga bossing, wag po kayo magpapapikto. Ang importante para sa kabutihan ng intensyon ninyo, yung hindi ba tayo makakasira ng buhay ng iba, wala kang dapat alalahanin at huwag kang magduwa-duwag, gawin mo. O ngayon, tingnan nyo po yung resulta mga bossing, ako lang din po yung nakikinabang. Kung saan man ako mapunta at madelay ako sa pag-uwi, hindi na ako mahirapan pa maghahanap ng pagkain sa mga alaga kong hayop. Kahit gabi na, walang problema, pupunta lang ako doon sa aking mga tanim na napier at magtataga ako ng ilang piraso at bibigyan ko dyan sa ilalim ng mga purong kahoy na yan. Tapos ang usapan, kailangan mo na magsakripisyo bago ang tagumpay. Pero sa kabila ng success na yan na nakikita ninyo sa likod niyan mga bossing, grabe po ang sakripisyo. Ilang beses po akong pumalpak at pabalik-balik ng tanim ay hindi sakto sa panahon. Nung unang attempt na nagtanim ako ng mga napier grass, tag-init po yun mga bossing at ilang piraso lang po yung na-survive. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa, tanim lang ng tanim, dilig lang din po ng dilig. Sakripisyo po talaga mga bossing sa likod ng tagumpay na yan. At ngayon, hindi lang po ang mga dahon nakikinabang aking mga alagang kalabaw, pati na rin ang mga tangkay mga bossing. Sinisip ko po papuntang Luzon, Visayas at Mindanao. Habang tumatagal po yung aking paghahanap buhay dito sa social media, mas dumadami na po ang mga nakikilala sa akin. Seryoso po ako sa aking mga ginagawa rito. Walang halong biro. Makikita na totoo, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito na po yung ating mga tangkay ng Giant Napier. Iba-iba po ang may-ari nito mga bossing. At ito naman po yung mga tangkay ng ating Super Napier. Isiship ko rin po yan papuntang Luzon. Happy farming!